So, what's up mga Lods? Muli na nagbabalik ang inyong PBA Chismis para nga magbigay ng PBA updates. Pagpasok ni Mikey Williams sa Converge, mapupurnada pa. Bawal pala yun. Ano kaya yun? Halika't ating alamin yan mga Lods. Muli na namang umingay ang mundo ng PBA sa pagbalik ni Mikey Williams na nakatakdang maglaro para sa team ng Converge. Napunta ang rights ni Mikey sa Converge matapos pakawalan itong sharpshooter na si Jordan Heading. Via 1-on-1 trade niya ito mga Lods last June 2025. Halos mag 3 years din mga Lods buhat ng lisanin ni Mikey ang PBA dahil nga sa pagbabarat ng TNT tropang 5G. Ang question dito mga Lods ay superstar pa rin kaya ang laruan ni Williams matapos ng ilang taon na hindi nga nakapaglaro sa Pro League. Huli naglaro ito para sa team ng SGA last year at base nga sa kanyang performance ay okay naman ang laro niya. Yun nga lang ay hindi nagaya ng laro niya noong nasa TNT pa. At kita rin sa katawan niya noon na wala pa ito sa kondisyon. May pressure kaya sa 2-time finals MVP? Well, natural meron yan mga Lods. Siyempre all eyes taga na mangyayari kay Williams. Na kung worth it pa ang binayad sa kanya mga Lods. Na napapabalitang 1.2 million daw per month, including bonuses and allowances. Grabe, paldo talaga si Mikey mga Lods. Ngunit, may nasagap nga tayong chismis mga Lods na posible daw mapurnada ang pagbabalik ni Mikey sa PBA. Nako, mukhang may umaharang pa. Kinu-question di umano ng ibang team ang nangyaring negosasyon sa pagitan nitong Converge at sa kampo ni Mikey Williams. Napapabalita, natatanggap di umano ito ng 1.2 million per month mga Lods. Malayo nga sa 500k to 800k per month na salary cap ng isang PBA star. Nasa ganitong range di umano ang sinasahod ng ilang PBA stars na sina Scottie Thompson, CJ Perez, Jordan Heading, at Junmar Fajardo. At ang ilang PBA stars pa mga Lods. Mapapatanong ka na lang, di nga, parang hindi naman yon totoo. Kaya kung mapapatunayan na 1.2 million per month ang pupwedeng kitain ni Mikey Williams sa Converge, ay pupwede daw harangin ang pagbabalik nito sa PBA. At posibleng ma-technical at magmulta pa ang Converge sa ginawa nila. Grabe naman ang ibang team mga Lods. Mukhang takot na sila sa pagpasok ni Mikey Williams sa Converge. Pero wala tayong magagawa mga Lods nasusulat sa rulebook ng PBA Pero mapapaisip ka na lang talaga mga Lods kung totoo ba itong nasusunod. Imagine, loaded na superstars itong SMC at MVP pero hindi naman nagreklamo ibang mga team Mukhang takot na sila sa Converge Grabe naman kasi yung ginawang movement ng Converge ngayong off-season. Imagine, dagdag ka ng isang Calvin Abueva, Jonel Policarpio, at Mikey Williams sa loaded na lineup ng Converge. Aangal ka talaga mga Lods Grabe pala talaga gumalaw itong si Gob Delta mga Lods Yung tipong lahat gagawin. Makuha lang ang unang kampionado sa PBA. Laking gulo nito mga Lods kung haharangin pa nila ang pagpasok ni Williams. Imagine, grabe ang nangyaring negosasyon dyan. Inabot ng ilang buwan at ilang tawaran. Tapos masasayang lang?
Ano sa tingin nyo mga Lods? Dapat nang harangin ng PBA ang pagbalik ng 2-time Finals MVP? O pabayaan na lang para naman maging excitement ang PBA? Sapat na ba ang piyesa nitong Converge para makakuha ang unang kampyonado ng prangkisa? Comment kayo Lods at ating pag-uusapan yan. At mapunta naman tayo sa isa pang balita. SMC, gagalaw na naman. Matapos ang nangyaring trade sa pagitan nitong Ginebra at Terra Firma Jeep nang ibiyahe itong 6'8" center na si Kemar Carino patungong Ginebra nga kapalit ng lasinggero na si Ben Adamos via one-on-one trade mga Lods. Madami nga ang nagulat sa palitang ito. Well, ngayon pa ba? SMC ang gumalaw eh. Para namang ibang-iba kayo. Ayon sa isang PBA official, may nachismis tayo mga Lods na nagsisimula pa lang humarbes itong SMC. At muli daw gagalaw Napapabalitang malapit ng ibiyahe itong 3-point champion na si Jerick Ahan Nisi patungong Ginebra. Mapapamura ka na lang sa ganitong movement mga Lods. Ano ba ang ginagawang aksyon ng PBA? Harap-harapan na lang ginagago ng Ginebra itong mga PBA fans. Hindi ba nagtataka itong PBA na halos lahat ng magagaling na players ng Jeep ay napunta lang sa SMC? Wala bang aksyon lang gagawin dito? Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, ay malamang sa lamang ay tamarin lang manood ang mga PBA fans. Well, di pa nga ba tinatamad? Nilalango na ang PBA eh. So kitang-kita naman na wala nang gaanong nanonood sa venue. So antayin na lang natin mga Lods ang susunod na movement nitong SMC. Mukhang natakot sa Converge sa ginawang movement ng Converge mga Lods. Kaya itong si Al Francis Chua ay gumawa na naman ng trade. So mga Lods, hanggang dito na lang tayo Maraming salamat. Bye-bye.